Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat. Patuloy ko kayong binabati ng kapayapaan at biyaya na mula sa ating Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang ipinagkaloob sa atin. So lagi nating tangkilikin na bawat araw o oras ng pagtitipon ay isang kalakasan at kasigasigan para sa atin. Sapagkat ito ang pagtitipon na itinalaga ng ating Panginoon. At ito tayo tinawag sa pagtitipon sa loob ng Iglesia. So kahit na patuloy natin pag-aralan ang mga bagay-bagay na yan, ay marami pa rin katanungan na naiiwan. Dahil pagdating ng tribulation, maraming nagtatalo-talo kung papasok pa ba o hindi papasok ang Iglesia. Pero naunawaan ko na pag dumating yung matinding pagsubok, ay exempted na ang church. Sapagkat isa sa purpose na preaching the gospel and preaching the word of God ay to save, ang mga tao from the wrath of God. At sa pananampalataya ay naintindihan natin na tayo ay nag-justify. Ibig sabihin na nag-justify ay nagiging matuwid o napapawalang sala sa harapan ng Diyos. Kasabay na roon ang sanctification o tayo ay binabanal. Pero yung kabanalan, mayroong instant na kabanalan dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo. Meron ding hamon ng kabanalan sa pamumuhay. Yan ang patuloy na struggle ng bawat Kristiyano sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo na sanctify them by your word because your word is truth. So tayo ay napapabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng katotohanan na mula sa salita ng Diyos. Meaning, tayo ay sineseparate from things that are not true. Yan, katulad ng pagsamba, Maraming pagsamba, lalo na ginawa nilang fiesta, At yearly umiikot ang kanilang buhay doon. Pero kung babasahin nila at unawain nila ang salita ng Panginoon sa Bible, those things are abomination before the Lord. Yan. So hindi pa natin nakikita yung wrath ng Panginoon, Ang wrath ng Panginoon ay nasa salita pa lang niya. Do not do this, I am the Lord, sabi ng Panginoon. So hindi nila nararamdaman yung banta doon. Ang sinasabi ko lang kanina about the church ay hindi papasok talaga ito dahil ang naintindihan natin, ang wrath is fit sa Bible, nakalagay, it is fitted for the vessel unto destruction. Dalawa kasi yun, isang vessel of mercy and vessel of wrath. Yung vessel of wrath is fitted for destruction. So doon sila talaga nakatalaga. So ngayon, pag-aaralan natin ay the holiness of God. God is holy. Yan, Leviticus chapter 20, verse 7. Ito yung pangyayari doon kay sa dalawang priest na namatay sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang unholy fire. Nag-alay sila ng
nag-alay sila ng apoy na hindi karapat-dapat, no? Sa tabernakulo ng Panginoon. Yan, si Nadab and Abihu. So basahin ko lang po sandali. Sabi rito, now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer. Alam niyo yung censer, di ba? Yung gold na pinagano nila. And put fire in it and laid incense on it and offered an unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. So immediately the fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. In verse 3, then Moses said to Aaron, this is what the Lord said, among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. Sa Tagalog, sabi ng Panginoon na magkagayon sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang sinalita ng Panginoon at sinasabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako. At si Aaron ay hindi umimik. So namatay na kagad yung kanyang dalawang anak doon, no? Si Nadab and Abihu. So, sabi ko, ano ang ibig sabihin biblically ng kabanalan? So, ano ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos na nasa Biblia at kung paano ipinapakita at binibigyan diin ng Diyos ang kanyang kabanalan sa harapan ng lahat ng kanyang nilikha, kasama na ang mga anghel. So una, literal, ihanapin natin yung salita ng word na holy sa Bible. Sa Old Testament, ang salita niya ay kodes. Galing sa salitang kadas, no? Means to make pure or clean. Kodes means apartness, holiness, sacredness, or separateness. Yung pagiging kakaiba niya, no? At siya ay nakaseparate. Apartness, sabi sa Brown Driver and Bridge Concordance, sacredness and holiness of God, of places, and of things, set apartness or separateness. Yan. Sa Greek word, ang holy ay nasa salitang hagios. Yan. Galing sa salitang hagos, an awful thing. Isang bagay daw na yung kamangha-mangha na mayroong nakakatakot, no? Yung awful na bagay. Ito rin ay sacred, whether it is physically pure, morally blameless, or religious, or ceremonially consecrated. Most holy one, holy thing, or ito rin ay tinatranslate na saints or banal, mga banal, saint. Sa Greek word, from the word hagios. Yan, may kita natin yan sa Strong Concordance. So, ano ibig sabihin natin na pag-aaral natin tungkol sa kabanalan ng Diyos? So, alam natin na ang Diyos ay hindi nakikita, pero sinabi ni yung libro na yun, kay Alban Douglas, 100 Bible Study Lesson ni Alban Douglas, na bagamat ang Diyos ay incomprehensible. Ano ibig sabihin incomprehensible? Hindi siya kayang abutin o liripin, unawain yung kanyang kabuuan ng ating isip. Pero ang sabi niya, but God is knowable. Ano ibig sabihin knowable? Pwede mo siyang makilala.
pwede mo siyang maunawaan. Yan. Incomprehensible siya sa kanyang kalakihan, kalaliman, kataasan, and even yung transcendence niya, di ba? Transcend, ibig sabihin naglalagos-lagusan siya sa time. Hindi siya pwedeng pigilan ng time. Sa panong paraan, He knows the future. Sinabi niya na yan sa Ezekiel, sa Isaiah chapter 45, I am the Lord who declares the end from the beginning. Sabi ng Panginoon. Siya lang yan. Naghahayag ng katapusan sa umpisa pa lang. Hindi siya nanguhula. Ha? Or 46 ata. Yan. Declaring the end, sabi ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God. So pinapaunawa ng Diyos yan, na ako ang Diyos, there is no other, wala nang iba. Yan ang hindi natin kaya isipin. Bakit lang siya nag-isa? I am God, and there is none like me. Ito yung ibig sabihin. Isang meaning din ng holiness ng Diyos ay yung uniqueness niya. No? Siya lang isa. Wala na siyang katulad. Katulad ng kinanta natin. Walang pwedeng i-ano sa kanya. Ihambing. At sinabi ng 46 verse 10, declaring, siya ang Diyos na nagde-declare, naghahayag, declaring the end from the beginning, and from ancient time, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. So kapag mayroon siyang nilayon, mayroon siyang pinurpose, no? Tutuparin niya yung hanggang dulo. Kasi sinabi ng Panginoon, when I stretch out my hands, walang makapagbabalik niyan. When I open the door, no one and nobody can shut it off. Walang makapagsasara. Pero pag binuksan ko naman yan, walang makapagsasara. Kapag sinara ko, walang makapagbubukas. So yan ang Diyos natin, no? He is perfect. So sinabi rin ni R.C. Sproul, yung meaning ng holiness ay yung uniqueness, yung kakaiba talaga siya. And yet the Lord, tandaan natin, no, slowly sa Biblia ay nire-reveal niya yung kanyang attributes o yung kanyang mga katangian. That God is merciful, God is holy, God is merciful, loving, patient, and also is a jealous God. He is also a God of judgment. And yet, yung sa holiness ng Panginoon, makikita natin yon na iyon ay balance. Yung kanyang pag-ibig sa kanyang justice, sa kanyang wrath. Iyon ay balanse. Di katulad natin na sobra naman ang ginawa mo, hindi naman ata makatama na yan. Sinobrahan mo yung pagpapahirap, no? Pagpanis. Pero sa Panginoon, hindi. So dito sa Isaiah, so titingnan natin, no? Babasahin lang natin at unawain natin kung paano ipinapakita ng Diyos yung kanyang katangian na siya ay banal
doon sa kanyang sa mga created beings, kung ano ang relations, kung paano nakikitungo at ano ang reaksyon ng mga nilikha, lalo tayo, ng mga fallen being, kung ano ang reaksyon ng tao sa kanya. So mahalaga kasi maunawaan natin to dahil mahirap intindihan ng Panginoon. Maraming bagay na hindi tayo naintindihan. Pero pag hindi natin siya maintindihan, katulad ng mga unbelievers, no? O kaya yung mga nagbabasa lang ng Biblia na kinukonsider nila ang Bible as isang books lang na ordinary na pwede kang mag-alam ng mga bagay katulad sa mga nangyayari sa lumang tipan. Dahil sa lumang panahon, they consider na may maraming Diyos. Di ba? So may kita nila, pag binasa nila, lalo na yung Old Testament, na ang Diyos pala ng Old Testament ay napaka-lupit. Ha? At talagang killer. Pag sinabi niya na ipapatay ng, inuubos yung annihilation, inuubos yung isang tribo o bansa na para bang, tawag dito, sa tingin ng mga modernong mga tao ay hindi makatwiran. Pero hindi nila naunawaan kasi hindi nila nakita yung buong konteksto kung bakit ginagawa ng Panginoon yun. At hindi rin nila nakita yung haba ng panahon na kung saan ang Diyos ay mapagpasensya. Katulad doon sa bago niya ilapat yung flood, ang pasensya ng Panginoon doon ay yung pagbuo ng arko. Hanggat di natatapos yung arko, binibigyan pa rin sila ng tsansa na sila ay mag-turn sa Panginoon, manumbalik sa Panginoon. Sa Isaiah, yung pagkakatawag kay Prophet Isaiah sa chapter 6 verse 1, sabi rito, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne." No? May nabasa ako sa internet. Dahil pa nagse-search ako. Inabutan ni Prophet Isaiah si King Manasseh. Si King Manasseh ay ruthless na hari yan. Evil na hari. Isa sa mga complaint niya na nabanggit ko sa Bible study, na alam niya na sinabi ni Moises na wala pang mata ng tao na nakita sa Diyos. Pero ikaw, sabi kinikwento mo Isaiah, nakita mo ang Panginoon with your own eye. Ito yun, yung vision na ibinigay ng Panginoon kay Prophet Isaiah sa panahon ni Haring Uzziah. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne. So makita niya daw ang Panginoon, nakaupo sa trono, high and lifted up. And the train of his robe, yung haba ng kanyang balabal, ay napupunan ang buong templo. Tapos nakita niya rin yung mga anghel. Above him stood the seraphim. So mayroong nakapalibot na mga seraphim, no? Each had 6 wings, with 2 cover his face, and with 2 cover his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory." And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called. And the house was filled with smoke. And I said, "Woe to me! Who is me?" sabi niya.
for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal, and he had taken with tongue from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, your sin atoned for. So, tinan nyo, no? So, ano ibig sabihin dito? Wala silang tigil, yung mga seraphim. Tandaan ninyo, no? Yung seraphim, cherubim, at kung ano pa yung angel. Hindi sila tinatawag na angel. Tinatawag lang natin sa modern time. Lahat sila ay kina-classify natin as angel. Pero yung strict meaning ng word na angel ay messenger lang. Messenger. Kaya hindi iyon ang classifications ng mga divine being. Ito, ibang pagkakalikha nito. Ito ay teraphim. Meron pang nilikha na cherubim. Si Lucifer is anointed cherub. So hindi siya seraphim, no? So magkakaiba 'yon, no? Pero tinatawag lang natin sila na angel. Pero ang word na angel ay messenger. Ang literal meaning ng word na angel ay messenger. Kaya hindi natin pwedeng sabihin tayo ay human being, sila ay angelic being. Hindi ganoon. Kasi hindi sila classify as angel. Ang angel ay messenger lang, not a classification of created being. Naintindihan nyo? So, ano yung pinapakita ng anghel dito? Na siya ay nasa paligid ng trono ng Diyos. Na yung trono ng Diyos is high and lifted up sa kanyang kaluwalhatian. Meron siyang 6 na pakpak, 2 pakpak naka-cover sa mata. Ang angel, holy yun. Bakit naka-cover pa yung mata, niya? Mukha niya. At wala silang tigil na magsabi, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Hindi ba nila alam na holy ang Diyos doon? Bakit nila? Sabi ko din. Anong purpose, diba? Ito yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Why? Na kailangan ulit-ulitin yung mga bagay. Mas matalino ang angel kaysa sa atin. Diba? So yan ang isang ilustrasyon ng kabanalan ng Diyos na hindi natin maintindihan. Bakit ang anghel na banal ay tinatago niya ang mata niya sa presensya ng Diyos na nakaupo sa trono, at walang tigil na nagsasalita ng banal, banal, banal ang Diyos, tulad ng kinanta natin kanina, no? Pero kay Isaiah, hindi naman nagsasalita pa. Ito yung presensya pa lang ng Diyos na nakita niya. Nagko-confess kagad siya. Nagko-confess kagad siya ng kasalanan niya. Sabi niya, alam niyo ba ibig sabihin ng wu? Iyon ay panaghoy. Way! Pag nananaghoy yung dahil sa kahirapan at disaster na nangyari sa isang tao. Mananaghoy ka, ganon. Yun ay ibig sabihin ng wu. Kaya nag-translate natin sa salita natin na kahabag-habag. No? Kasi talaga yung taong nakaranas, no? Kahabag-habag. So yan ang sinabi ni Isaiah, kahabag-habagan niya ako. No? Sapagkat nakita ko, at sinabi rin niya, for I am lost. Ako ay isang tao na marumi ang aking bibig.
At ako'y nakatira sa gitna ng mga taong marurumi ang kanilang mga bibig. Yan na yung society na pinamumuhayan. And even si Isaiah, kasama na rin siya kung halimbawa, yung karumihan ng grupo ng mga tao sa panahon ni yung hari na, o nung kaharian na yun, ay mga chismoso, kasama na rin si Isaiah na chismoso. Pero may kita ninyo, no? Agad lumipad yung anghel, merong altar, meron na talagang set ng temple doon sa langit. Ito yung temple na nilinis ni Jesus Christ. Doon siya sa temple sa langit tumaas. At doon niya talaga inialay yung banal na dugo niya to cleanse. Kasi dito sa lupa, meron atoning, nag-atone sila ng dugo para ma-cleanse. Inibisikan ng dugo. Pero yung tunay na altar at ang tunay na templo nasa langit yun. At hindi ordinaryong priest ang umakyat doon, kundi ang ating eternal priest na si Melchizedek. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siyang pumapel doon. At winisik niya ang kanyang dugo doon. Doon nakuha yung sinasabi natin na eternal redemption. At doon din nakuha yung promise ng Father na kapag nangyari yung atonement na yon ng pure blood ni Jesus Christ, ay pakapangalanan ng Diyos Ama yung banal na Espiritu. I will pour out my Spirit unto all flesh. Kasi ang buhay ay nasa Espiritu. Tandaan natin, ang buhay ay nasa Espiritu. So kumuha ng coal galing doon sa altar at idinikit sa bibig niya. So sa pangyayari na yon ay nalinis at na-sanctify at na-atone yung kasalanan ni Isaiah. Nilinis ng Diyos yung madumi niyang bibig. So bakit ganon? Kasi sa Bible, pinapaliwanag sa Bible, when you carry or bear the guilt of sin, ang paliwanag ng Bible, you will die. Kapag umarap ka sa Diyos, nadala-dala mo yung burden ng iniquity mo. Ayan, no? Sinabi ni Moises kay Aaron, kapag sila maglilingkod bilang priest, ito yun. Yung sa kanilang kasuotan. Sa Exodus chapter 28, verse 42. No? At sabi rito, at iyong igawa sila ng salawal. Ang salawal nila ay yung linen, fine linen. No? At iyong igawa sila ng mga salawal na lino upang takpan ang laman. Ano yung laman? Ito, yung sa lalaki. Wala naman silang brief eh. Tela yun, na binabalot na gano'n. Yun ang tinatawag na salawal, no? Upang takman ang laman ng kanilang kahubaran mula sa balakang sa balakang ito hanggang aabot sa hita. Nakita nyo? Dito. So itatali yun, kaya gano'n. So makita nyo, even sa temple ng Panginoon, diyan palang mababasa mo na walang kalaswaan. Galit yung Diyos sa kalaswaan. Dahil ang sabi ni Moises kay Aaron, hanggang sa balakang, hanggang sa hita, aabot. At isuot niya Aaron at ang kanyang mga anak pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mga siwa mag-minister. Kailangan proper attire sila at yung kanilang nakedness hindi naka-expose. Iyon ay nakatago. Lalapit sila sa dambana, sa altar, lalapit sila doon sa ark, no? Pero yung high priest lang ron, pumapasok. Ano sabi ni Moises? Upang sila'y huwag magdala ng kasamaan. Sa English,
Sa English nakalagay dyan, so that they will not bear their iniquity. Ibig sabihin, hindi nila dala-dala yung kanilang kasalanan. Anong kasalanan? Yung kahubaran. Tingnan natin sa Exodus chapter 28. Verse 43. Yan. Ano nakalagay dyan? Sabi rito, and they shall be on Aaron and on his son when they go into the tent of meeting and when they come near the altar to minister in the holy place, lest they bear guilt. Ano mangyayari? And die. Sa ibang translation niya, nakalagay dyan ay carry their guilt. Bear their iniquity, dala-dala nila yung kanilang kasalanan. So nakita niyo yung pronouncement ni Isaiah, ako ay unclean lips. Alam no anghel, mamamatay siya sa presensya ng Diyos. Kaya imbis na mamatay siya, agad na siya ay nilinis sa pamamagitan ng coal doon sa altar at inatone. Ano ba yung sabihin na inatone? Kinover, nakuberan yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ng coal na yon. So ito rin yung hindi natin maintindihan sa Diyos dahil even all the things around God is holy. At yung holiness na yon ay may kapangyarihan to cleanse the sin. Yan ang holiness ng Diyos. Okay? Sa Exodus, tingnan nyo, chapter 3, nung pumunta na sa ilang si Moises, napansin niya sa bundok. Actually, yung bundok na yon ay bundok ng Horeb. Hindi niya alam yon. Sabi niya, may nagniningas na puno doon, pero hindi nasusunog. Sabi niya, pupunta ako ron, at titingnan ko. Ang sabi ng verse 3, when the Lord saw, nang makita ng Panginoon na siya ay pumihit upang tingnan yung nasusunog na bush. Doon na siya tinawag ng Panginoon. Sabi ng God called him out of the bush. Moses, Moses. And he said, sabi ni Moises, here I am. And then the Lord said, do not come near. Take your sandals off. Hubarin mo ang iyong panyapat. Alisin mo sa iyong paa sapagkat ang lupa na tinitindagan mo ngayon ay banal na lupa. So anong pinapakita niyan? Yung sitwasyon na yan. Kung saan mapunta ang Diyos at yung lugar na mapuntahan niya ay nagiging banal na lugar. Nakita niyo? Nakiklense kagad yung lugar na yun. Anong relasyon ng tsinelas? Bakit gusto ng Diyos na walang tsinelas? Ang tsinelas, gawa ng kamay. Di ba? Gawa ng kamay. Intindihin niyo yan, gawa ng kamay. Bakit pinapatanggal ng Diyos yung gawa ng kamay at gusto niya ay yung bare feet lang nakailakad doon tungkol sa kabanalan ng Diyos. Sa isip natin, Lord, chinelas lang yan. Ano ko ba naman? Natikulosa ko masyado, Panginoon. Pero ang totoo, hindi natin maintindihan. Di ba? Mahalaga sa Panginoon yun. Hindi na natin lubos na naunawaan. Ngayon, dito nyo maintindihan. Nung inutusan ng Panginoon, nagagawa ng altar para siya sambahin. Nung una, hindi pa natatayo yung temple. Sa Exodus chapter 20, sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag kayo gagawa ng altar, una, ang sinasabi ng Panginoon, gumawa ka ng altar na lupa. Lupa. Sabi dyan, an altar of earth you shall make for me.
At doon ka mag-sacrifice. Sacrifice on it. Your burnt offerings. Ha? And your peace offering. So tandaan ninyo, no? Although alam natin, ang worship o pagsamba sa Diyos ay yung nagbabaw. Kasi ang literal translation ng worship is proskuneo sa Greek word. Proskuneo is bowing down na. Nagagawa mo yon dahil literal na nariyan yung presensya ng Diyos. At pwede ka rin mag-bow o mag-worship kapag meron talagang temple na pina-install ng Panginoon. A place of worship. Kaya nga yan din ang dito, yung parang pinagtatalunan kung paano daw sasamba ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Wala namang templo, kanya-kanyang gawa ng kanyang bahay-sambahan, di ba? Pero may instruction ng Panginoon sa New Testament, di ba? You must worship the Lord in spirit and in truth. Walang temple, walang music. So, tinindihan. Ha? Kakaiba yun. Ha? Pero na unang panahon, this is the place where you will worship me. Ano ibig sabihin? Worship the Lord, isa sa meaning of worship the Lord is directly they bow before the Lord. Or they bow before the things pertaining to the Lord. Diba? Yan. And also, consider mo, part na kanilang worship kasi inutusan sila to sacrifice. Kasama sa worship nila yun. Yung pagdadala ng mga hain, ng mga sakripisyo. Sa ganung paraan sila nag-worship during those days. In old times. Yun ang worship nila. Hindi nila naintindihan lubos. Kala nila sa modernong panahon, isipin na, Lord, kailangan mo pa ba ito? Sunugin ko yung tupa ko na maganda. Sunugin ko pa yung mga inani kong mga bunga sa halamanan ko. Kailangan mo ba ito? Hindi nila naintindihan yun, yung kalubusan ng meaning ng worship ng panahon na yun na ginagawa. Ngayon, naintindihan natin dahil iyon ay anino ng tunay na worship sa pagdating ni Jesus Christ. Di ba? Hindi natin naintindihan kasi mahaba na yung istorya. Pero yun ang worship nila sa panahon na yun. So, ang sabi ng Panginoon, pag sasacrifice ka, gagawa ka lang muna ng altar na gawa sa lupa at doon ka magsusunog na tinatawag ng burnt offering at your peace offering. Ang inyong mga tupa at ang inyong mga baka. Pero hindi kahit saan yun, ha? Iyon ay may specific instruction ng Panginoon in every place, sa bawat lugar, where I cause my name to be remembered. So, ano mga famous place na naging place of worship nila sa Old Testament? Then mo makikita yung Shiloh. Na nagtayo. Doon na itayo yung temple, yung tabernakulo. Doon tinawag si Samuel. Ang high priest ng panahon na yon ay si Eli. Na corrupt yung kanyang mga anak. Meron ding na-install na lugar ng place of worship sa panahon ni Jacob at ni Abraham. Tinawag nila ito na Bethel. Ang Bethel is, Beth is house, El is God, house of God. Pero ang former name noon ay Luz. Ibig sabihin ng Luz ay life. So tinawag nila na Bethel. No? At doon sila nag-sacrifice. So, iyon lang ang mga lugar na sinasabi ng Panginoon na pwedeng ako ay sambahin, hindi sa lahat ng lugar. Kaya may mga holy place noong unang panahon. Pero pagdating ng New Testament, sinira na yun ng Panginoon. Nalis na, di ba? You will neither worship the Father here or in Jerusalem. Di ba? Sapagkat ang hinahanap ng Diyos, Ama, na mananamba sa Kanya, hindi nasasamba sa lugar-lugar. Naalala niyo si Naaman? Nung pinagaling siya doon sa lugar nila Elisha,
Sa Ilog Jordan. Alam niya na yung lugar doon ay banal dahil gumaling siya, dahil ang Diyos ay naroon. Hindi siya gumagaling sa Syria. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng lupa doon. Hinakot yung lupa. Kasi sa lupa na ito, nandito ang Diyos. At ilalagay ko to doon sa isang lugar sa bahay ko at doon ako sasamba. Kasi naroon ang Diyos. By place. So yun ang konteksto ng thinking nila ng panahon na yun. Pero totoo yun. May place talaga. In 25, sabi dito sa Exodus chapter 20, verse 25, ngayon, pag gagawa ka ng altar na gawa sa bato, dito niya maintindihan ha, if you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stone. Ano yung hewn stone? Bato na tinatabasan. Ang gagaling ng mga, sa lumang panahon, ang gagaling na ng mga tao mag-sculpture, kahit na matigas na bato kaya. Meron yan, sinilip nga yung alam niyo ba yung pyramid? Yung mga modernong tao tumitingin ngayon, sinisilip yun. May nakita silang portion ng pyramid, talagang tuwid na tuwid. Baka ganon. Wala naman silang yung ginagamit sa surveyor na pangsilip ng mga sinauna noon. Pero nagagawa nila yun. May pinakita ko kay mama mo na hindi ko lang alam kung 17th century ata yan. Sculptor sa marmol. Sikat ang Italy sa mga sculpture sa marmol. Isa diyan na sikat na sculpture nila yung Veiled Lady. Alam niyo ba yung Veiled Lady? Kunin mo yung tela na yan, manipis. Ilagay mo rito sa mukha mo. Yun ang nakalagay doon. Kala mo meron siyang veil, pero marmol yun. Naka-veil siya. Pero mas mahirap yung isa. Yung isang lalaki, alam niyo ba yung mga tali na mga ganito kalaki? Tapos pinagbuhol-buhol, ginawang parang lambat. Isinuklob sa ulo. Alam niyo, ang daming mga dugtungan nun. Parang lambat. Marmol yun. Nakaganyan, hawak siyang ganyan. Buong marmol yun. Na parang tali. Nakaganyan. Isa lang gumawa na tao. At wala siyang yung motor na pang puro chisel lang noong panahon. 17th century chisel lang yun. Alam niyo kung ilang taon ginawa? 7 years. Yun lang. Nakita niyo? Ang sinasabi ko lang, ganun kagaling yung tao. Pero ayaw ng Diyos, kapag gagawa ka ng altar sa Kanya, wag mong lalapatan ng gawa ng kamay. Bakit ganun? Yan, tama yun. Because the hands of human is already tainted with sin. Tainted with sin. At sa panahon natin ngayon, tingnan nyo, no? Ito yung mga sakit at ng mga tao. Mahilig, lalo sa loob ng church, mahilig gumawa ang mga leader na gustong-gusto nilang gawa at magugustuhan talaga ng Diyos, lahat. Whether in music, whether in building, whether in pinagaganda nila. Pero dito, yung altar lang, ayaw ng Panginoon. Tabasan ng kamay mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, kung ano yung natural na gawa ko, yun ang ihandog mo sa akin. I-arrange mo lang yan ng maayos at diyan ka maghain. Diyan ka manalangin. Lagi marunong ang tao lagi marunong ang Lord, di ba? Mas maganda to. Yung iniisip mong mas maganda, yun ang hindi pa rin katanggap-tanggap sa Diyos.
Nakita niyo? Kaya makikita niyo, pag binasa niyo, intindi niyo mga bagay na kalooban ng Panginoon sa lumang tipan, mga ginagawa ngayon sa modernong panahon, makikita mo halos kabaliktaran. Di ba, from the beginning, sinasabi ng Panginoon patungkol sa kanyang salita, huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. Ganun pa rin dito. Iyan ang isa sa ibig sabihin ng holiness ng Diyos na hindi natin naiintindihan. Pag sinabi mo sa panahon natin, Panginoon, wala ka namang kajoy-joy, baduy naman itong, boring naman itong gagawin ko altar sa'yo, boring. Pero yan ang gusto niya eh. Oh. Pero later on, nagpagawa siya ng altar, talagang sinabi niya, nung ginawa niya yung tabernakulo at lahat ng mga items sa loob, made of acacia wood, talagang makikita nyo na talagang hindi gawa ng tao yun. Ay hindi idea ng tao yun. Idea talaga ng Diyos yun. Babalutan pa ng ginto, lalagyan ng mga ring, sapagkat yung chest na nilalagyan ng Ark of the Covenant, lalagyan ng ring din sa tabi, sapagkat ayaw ng Diyos na hawakan ito, sapagkat ito ay banal. Kapag hinawakan nila ito, mamamatay sila. The way na i-transport nila yan, susuotan nila ng pole na acacia. At doon nila bubuhatin. Hindi nila hawakan. Kundi tutuhugin lang nila doon sa mga ring, doon nila tutuhugin. At saka nila bubuhatin. Walang kamay na lalapat dito dahil ang kamay na lalapat dito, mamamatay. Parang nuclear. Parang ka nagtitreat ng nuclear. Ganun katindi. Huh? So, even sa commandments ng Panginoon, diyan mo makita yung holiness ng Diyos even sa kanyang commandments. Sa commandments ng Panginoon, sa Bible, makikita niyo may tatlong classification yon. Kaya pag-aralan niyo maigi, may tinatawag na moral laws, bagay na masama at mabuti, at may mga tinatawag na civil laws, yung relations ng tao sa kapwa niya, at kung paano makitungo siya sa society, di ba? Even sa pagtatanim, sinasabi ng Panginoon na huwag kayo magtanim ng magkaibang buto. Huwag yung pagsamahin. Hindi habi kayo ng damit na magkaiba ang type ng fiber na gagamitin. Nakalagay sa Bible yun. Huwag yung paghahaluin. Ang pangatlo, moral law and civil laws and ceremonial laws. Yan. So yung civil laws, marami tayong kinukuha pa rin sa kanila, pero marami tayong hindi na tinatanggap. No? Kasama sa kanilang civil laws, yung kanilang pag-grooming. Susundin pa ba natin yung may mga yung mga buhok na nilalawid sila dito? At wag nilang, yung kanilang mga balbas, wag nilang tatabasan sa edge. Kasama yun. And ceremonial laws pertaining, sabi rito, to ceremony. Sabi ko muna dito sa yung moral laws, typically, ito yung 10 Commandments, at tinatawag natin Decalogue. At marami pang iba doon, ano? Yung civil laws, sabi riyan, the bulk of the civil laws is found in 2 code. Nakikita natin yan sa Exodus chapter 21. Basahin ko sa inyo yung sample lang. Yan, laws about slaves. Ano pa? Sa pag-aaway. Meron diyan, no? Ayan, no? Yung hayop na nakapatay ng tao. Paano nila i-resolve yun? Sa pagnanakaw, yan, laws about restitution. So, ano ang bulk na civil laws? Concerning slaves, concerning land, inheritance, mga pledges, mga loan, mga interest, bailment, torts, marriage, and divorce. Alam mo yung divorce sa kanila?
Pag hindi lang nagustuhan ng lalaki yung babae dahil sa indecency, susulatan lang niya yun. Tapos ipadadala mismo sa babae, divorce na kita. Ganun ang ano nila doon. Legal procedure, no? Ganun din kasama sa threat of the Constitution, jurisdiction of the court, yan, laws of jubilee, sabbatical year, ransom, threat to the poor, yan, laws of inheritance. So lahat yan ay napakaraming mga kautusan. Ceremonial laws, ito yung tungkol sa kanilang pagsamba. The ceremonial laws are rules that apply to worship. They are found in Leviticus and other books of Moses. These laws details how various sacrifices were to be offered, kung iba't ibang klaseng sakripisyo, kung paano ito i-offer, kung paano mo kakatayin, at kung paano mo gagawin, saan mo ilalagay yung mga dugo, mga ganyan, saan mo iwiwisik yung dugo. Very detailed yun. Tandaan ninyo. Maging yung pagkatay ng hayop, meron tinatawag sila ng mga lugar na north or south, doon mo kakatayin. Maging patapos na, may mga portion dyan sa mga offerings na portion ng mga priest na pwede nilang kainin. Luluto nila yon. Pero hindi nila pwedeng kainin kung saan. Ang sabi ng Bible, you can eat it in a holy place. Pero lugar na banal na doon nila pwedeng kainin yung sa mga sacrifice. Even doon sa sacrifice, merong kinukonsider ng Panginoon doon na holy things sa sacrifice, meron doon kinukonsider na most holy. Di ba pa yung most holy sa holy? Kahit na ikaw ay Levites, and yet may kapansanan ka, hindi reject ka na mag-minister sa loob ng church. So nakita niya, Lord, gusto niya mag-minister sa iyo, bakit ayaw mo mag-minister? Hindi natin alam. Para bang perfectionist, makikita niyo parang perfectionist talaga ang Diyos. No? Even though sa offering, ni walang batik. Alam niyo ba yung red heifer? Yung pulang baka na i-offer nila para pag i-burnt offering nila yon, tapos kukunin nila yung abo at ilalagay nila sa tubig kasama ng iba pang mga bagay. At yun ang ginagamit nila pang ceremonial clean. Bago sila makapaglingkod sa temple, kailangan yung water na merong red heifer, yung abo ng red heifer na andoon, yun ang kanilang pangpapaligo para sila ay maging ceremonially clean na pwede silang mag-minister sa loob ng templo. Pag hindi nila ginawa yon at basta lang sila nag-minister sa loob ng templo, mamamatay sila. Ano ibig sabihin? Yung red heifer, kikilatisin nila yon mula sa dulo ng tenga hanggang sa dulo ng paa na walang ibang kulay. Perfect ang kulay. May isang guhit lang na ibang kulay. Sa balahibo niya, reject na yun. Ganon katindi. So, sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 19, ito yung thinking o konsepto nila about the law. Sabi ni Apostol Pablo, now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and the whole world may be held accountable to God. So, anong purpose ng law? Bakit binigay ng Diyos? Para malaman ng tao na ang tao ay nagkasala na laban sa Diyos. Sabi dito, for by the works of the law, no human being will be justified. Ano ibig sabihin ng works of the law? Lagi ko tinatanong ito, ano ba ang gawa ng batas? Ang gawa ng batas, isa lang. Pag binigay sa iyo ang batas, isa lang ang gawa ng batas. Ano yun? Pasunurin ka lang. Pero normally ang tao hindi talaga sumusunod sa batas.
Kasi salita lang yan eh. Pero yun ang purpose or works of the law. Oh. So, another purpose ng law, sabi diyan, by the law comes the knowledge of sin. Huwag mong hahawakan yan. Hinawakan mo na. Nakalagay sa batas. Sino ang humawak? Hindi mo may tago na. Hinawakan mo na yan. So, doon mo malalaman na ikaw ay nagkasala kasi mayroong literal na sinasabi yung batas na huwag mong gagawin. Iyon ang isang ultimate na ng law. Ngayon, ano ang reflection nun? Dahil nalabag mo lang ba yung batas? Tama, nalabag mo talaga ang batas. Pero ano pang reflection nun? Mananagot ka sa nagbigay ng batas. Yan ang kasunod nun. Kaya ang sabi ng Biblia, lahat ng tao ay accountable before God because everybody failed to worship o failed to obey the law. Kaya wala nang, sa pagsunod, kahit na sumunod ka uli sa kautusan, nakagawa ka na ng paglabag sa kautusan. Meron ka na sagutin. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na once nakagawa ka ng kasalanan, carry mo na yung burden ng guilt. At kapag ikaw ay haharap sa presensya ng Diyos, ang automatic na mangyayari, you will die. Because of the holiness and righteousness and glory of God. Walang makasalanan na pwedeng tumayo sa kanyang presensya. Kaya kahit hindi nagle-lecture ang Panginoon o hindi naninita ang Panginoon, Bisaya, ang dumi ng bibig mo. Kahit hindi siya nagsasalita, yung presensya pa lang niya. Mararamdaman mo na, Lord, madumi ang bibig ko. Nakita niya? Yun ang power ng holiness ng Diyos. Kasama rin niya si Peter. Nung nanghuli ang Panginoon, maraming huli. Pero nung tinignan niya muli ang Panginoon, iba na ang kanyang na-discern. Hindi naman siya sinisita sa kasalanan niya. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, lumayo ka sa akin, for I am a sinful man. Wala naman sinasabi si Jesus Christ. Dapat nga mag-celebrate sila dahil ang daming huli nila. Pero nung napagkilala na niya kung sino yung nakaharap niya na nag-produce ng maraming isda, iba kagad ang naramdaman niya sa sarili niya. Yung kasalanan. Iyan kagad lagi. Kasi naandun yung Holy Spirit eh. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Ito yung hindi natin naunawaan. Merong gumagawa sa ilalim na nilinaw ng Panginoon sa New Testament. Ano yun? When the Holy Spirit comes, anong trabaho ng Holy Spirit? He will convict the world with regard to sin. Iko-convict. Ano ibig sabihin na iko-convict? Sisipahin. Hoy, nagkasala ka. Kahit hindi nagsasalita yung Panginoon. Iko-convict ka. Kaya nga mas maganda kapag nakukonvict ka pa. Sabi ng isang kasama namin na pastor, maganda pag ikaw nakukonvict pa kapag sinabi yung kasalanan. Nararamdaman mo pa. Pero pag hindi mo na nararamdaman, yun ang delikado. Na sinasabi sa Bible na may kalyo na ang puso mo, callous heart. Yan ang mahirap. So dito lang tayo matatapos at ang bilis ng oras. So nakatatlong ano pa lang tayo Doon sa Leviticus 10, balik tayo doon sa Leviticus 10, yung kaninang text natin, Leviticus 10. Bagamat ang Panginoon, tandaan ninyo, pero lagi natin unawain na
kahit na nalalabag natin ang kalooban at ang kautusan ng Diyos nang wala tayong malay, sa batas ng lipunan ng tao ngayon, acceptable na yung salitang, anong tawag doon? Yung ignorante ka sa batas doesn't makes you excuse. Kasi nandiyan na yung batas eh. Yan ang paborito ng mga kurap na pulis eh. Nagparada ka ng ang sabihin sa'yo, bawal magbaano dyan. Asan yan na mo? Asan yan? Sign mo na bawal yan. Hindi, bawal dyan. Para bang nag-work sila sa Holy Spirit na mayroong batas doon, pero hindi mo nag-exist. Huhulihin ka na nila. Ha? Pero sa Panginoon, although nalabag na natin yan, dahil malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 that the law was written in our heart at nagbe-bear ng guilt ay yung conscience, di ba? So inilabas ng Panginoon ngayon yung law. Yan, lalong mas malinaw ngayon na talagang ikaw nagkakasala. Dahil talagang inilabas niya yung kanyang kautusan na huwag mong gagawin, pero in spite na nariyan yung kautusan, ay ginagawa mo pa rin yun. So, really, the whole world is accountable. Pero daw, meron pa rin chance na binigay ang Panginoon. Final shot. Ano yun? Pagbigay niya ng kautusan, pinauna niya lang yung kanyang salita. Ano yung huling purpose niya sa huling panahon? In the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was God, and the Word became flesh. So nalabag mo na yung kautusan niya, pero hindi pa rin siya nag-judgment totally sa tao. Di ba? So siya ngayon ang pumunta. Dito ngayon na-reinstate yung salvation and judgment by what? By faith or by belief. Kaya nga, yung ulit-ulit ko yung sa John chapter 15, di ba? Sa John chapter 15, kung hindi sana ako pumarito at nagsalita sa kanila, they will not be guilty of their sin. Yamang ako rin pumarito at nagsalita sa kanila, ayan. Sabi ng Panginoon, 22, if I had not come, kung hindi ako pumarito at hindi ako nagsalita sa kanila and spoken unto them, ang sabi ng Panginoon, they had not had sin. Wala silang kasalanan. Hindi pa rin sila lubusang i-accountable ng Panginoon sa kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, but now I come, they have no cloak to their sin. Wala na silang sa ibang translation, wala na silang may dadahilan pa. Yan. But now, they have no excuse for their sin. If I had not come and spoken to them, they would have not been guilty of sin. Sabi sa ESV. Kung di ako pumarito at nagsalita sa kanila, hindi sana sila magiging guilty sa kanilang mga kasalanan. Yamang ako'y pumarito, at hindi pa rin nila ako sinunod. Ako na ang pumarito, hindi nila ako kinilala, nilapastangan pa nila ako, at pinatay. Ang pagpunta ko rito, sinasabi ng Panginoon, not to judge, but to save. And yet you reject, and you kill me. So anong nun, ini-imply nun sa tao na gumawa ng masama sa Panginoon? Ayaw mo maligtas. Pinatay mo yung tagapagligtas eh. Ayaw mo maligtas. At ano pang wider implication nun? Masama ka talaga. Inilalapit sa iyo yung mabuti, ayaw mo talaga ng mabuti. Kaya nga nakakatakot yung pinakita ko kay mama mo na bata. Bata pa lang. Ganyan kalaki. Sa Amerika ata yun.
You know, I love to kill. I love to kill. It's my feeling. I love to kill. Not, no, my family, I will not kill. But I love to kill. I will kill. Ako sinabi ng teacher, even me, no, no, no. Pero ganun pa rin ang salita niya. Bata yun ah. Yun lang ang bata na narinig ko na nagsasabi na I love to kill. Kaya pa, kita mo yung panahon ngayon. Iba na ang panahon ngayon. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganyan lang muna tayo. Sa holiness ng Panginoon. So I hope and pray na medyo na unawaan na natin ang ilang bagay tungkol sa kabanalan ng ating Diyos. Pero tandaan natin, yung kabanalan ng Diyos, although directly, na iyon ay nagko-consume sa ating kasalanan at sa ating corruption, no? Pero since God is a loving God and He is a Savior, so gumawa pa rin ang paraan ng Panginoon to save us in a most wonderful way. Diyan natin makikita yung other part ng kanyang attribute about holiness ng Diyos. Yung kanyang compassionate, yung kanyang love and mercy ay nakabalanse. Pero tandaan natin, hindi nawawala doon, kasama doon, ang mahirap sa holiness ng Diyos is yung righteousness. Alam niyo ba, hello, pakinggan niyo muna ito. Tungkol sa righteousness, wala kang choice sa righteousness. Sabi ng Panginoon, tinan niyo, no? Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 45, yung balikan natin sa Isaiah chapter 45. Naliwanag ko na ito last time. Sabi doon. Saan pa makakita yan? Wala na sa ating isipan. Ang salita ng Panginoon, hindi ko na makita, no? Ang salita ng Panginoon, I am the Lord, there is none like me. Sabi ng Panginoon, I speak the truth, and I declare what is right. So yung pagiging matuwid at tama, ay nasa Diyos lang yun. Everything na sabihin ng Panginoon ay tama. Siya nakakapag-declare na kung ano yung pinakamatuwid. Tama. Ngayon, wala kang alternative doon except to obey. Sundin. The same thing din sa katotohanan. Na ang katotohanan, ang tao kasi may option siya. Kaya ang puso ng tao ay the heart is deceitful in all the things that God created. May capacity yan. Isa lang ang kakayanan ng puso na kunin niya to believe. Tandaan nyo. At yung kailangan kunin ng puso mo to believe, kailangan makuha mo yung truth. Yung truth, yan nag-aagawan ng Diablo at ang Panginoon. Kaya nga, merong deception ng Diablo, pinapalabas niya na siya ay tama yung sinasabi niya. No? At ang puso, isa lang ang capacity nun. Kapag nakuha mo yung truth sa Diyos, hindi na siya makakapasok sa iyo. Pero pag nakuha mo yung truth sa Kanya,
i-reject mo yung tunay na truth. Naintindihan nyo? Kaya hindi maganda ang buhay mo. The same thing is righteousness. Isa lang sinasabi ng Panginoon sa mga kautusan niya. Huwag mong gawin ito. Huwag mong kunin yan. Wala kang option except to obey. Kasi pag hindi ka nag-obey, you're already sinning. Iyan ang isa sa quality ng Diyos about His holiness. Hindi mo siya pwedeng, wala kang alternatibo para sa Kanya. Kaya kahit na sinasabi niya na, sundin mo ako because I am the Lord, akong Panginoon mo, hindi yun brutal. Talaga, kailangan sundin mo dahil yun ang tama at yun ang totoo. Eh, lagi ko sinasabi na ang tao may sariling galing. Alam niya kung ano yung mas mabuti sa kanya. And he always reject yung truth and righteousness na galing sa Diyos. At meron sinasabi ang Biblia na that he may be justified. All men are liar and the Lord may be justified. Ano ibig sabihin nun? Justified. Isang meaning ng justified upang ang Diyos ay malaman mo, tama siya. At ikaw mali. Siya tama. Ikaw nagsisinungaling. Yan ang laging ipapamukha ng Panginoon sa iyo. Kapag nakaharap mo na ang Panginoon. Di ba yung lagi kong paboritong example sa inyo nung usapan ni Pilato at ng Panginoon? Kung sino nasa katotohanan makikinig sa aking tinig. Sabi ni Pilato, ano ang katotohanan? Sa isip ni Pilato, siyang nasa katotohanan dahil siyang authority. Pero hindi niya alam na yung authority ng Panginoon ay mas higher sa kanyang authority. Pinaalaw lang na mangyari yung mga bagay na yun for the greater purpose ng God the Father sa salvation sa mankind. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. So lahat tayo tumayo at tayo manalangin. Malo, natin ka muli sa kadakilaan mo, Panginoon. Patuloy namin hinihingi ang gabay at pagtuturo ng banal mong Espiritu, lalo na sa katangian mo, Panginoon, about holiness. Lord, hindi talaga namin maintindihan. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay higit pa sa amin sapagkat ikaw ang lumikha ng aming isip. Ikaw ang lumikha ng aming isip, kaya alam mo kung paano kami mag-isip. At yung mga bagay na ginagawa mo ay sobra pa sa aming pag-iisip. Kaya sa iyo kami lagi, Lord, lumalapit upang kami ay tulungan, gabayan at liwanagan sa kapakinabangan din namin. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. And Amen.